Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yes! Magandang umaga po. Ngayon po ay Lunes. Ang ating petsa ay ano nga ba? Abente. 20 ba talaga? Oo nga, tama. Opo. 20. Yes. O, wala tayong kasalanan dyan. May echo 20. 20. Ayan. Kaya naman, Si Aldrin yan, sir, ha? Oo. At ang ating oras Alas ay 11:02 ng umaga. Ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, pogi na, macho pa Guwapo, nga. guwapo. Buwabati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si Miss Juvie de Guzman, Okay, uy. Nakita mo ba yung balita? Yes. Nahuli na daw. Daw. Ay, pero, attorney, sabi nila, pek. Yun ang sabi sa akin, tama ba yun? Nag-echo? Oo, kasi nga tama ka kasi. Oh. Di ba nga, usually pag nahuhuli, di ba? Opo. May mga litrato yan, di ba? Ilang beses nang nangyari yan. Nahuli si Cassandra Leong sa Thailand ba yun? Opo. O Indonesia pa, Malaysia, basta kung saan man. Impyerno yun. Nahuli. Oo, di ba? May litrato agad, nandito agad, nakapublish agad. O, di ba? Hihiyain agad. Si Congressman Teves, may nakapublish agad, di ba? O, Opo. bakit si Saldico, nagtataka sila? Hanggang ngayon, ha? Hanggang ngayon. Si Pangulong Marcos pa mismo ang nag-anunsyo Yun. na nahuli si Saldico sa Prague. Yun. Tumatawid daw papuntang Germany. 'Di ba? Hindi daw kumpleto yung documentation, travel documents. Yun nga, kawawa Binalik naman sa siya. mga Czech. Sa mga Czech Hindi, Republic. kasi, di ba, Saldico Chinese siya Czech. Kaya nasa Czech Republic siya. He is in Czech. In Czech. In Czech Republic. Wow. Happy Monday lang po. Yan. Happy Monday. Pero walang litrato. Oh, binawi Walang naman, sir, eh. konfirmasyon, di ba? Di ba? Ang galing. Kasi ang tingin ko dyan, at ito sinasabi rin ng mga ibang mga sangguni ko, Opo. siya ay nahuli hindi katulad ng mga iba na may Interpol, di ba? Na may red notice kasi dahil may warrant dito, nahuli siya dahil violation ng immigration laws, which is not really criminal sa Ibang Europa bansa. but administrative. Ayun. So nandun siya sa immigration and then may nagsasabi pa na baka hindi binigay yung tunay na istorya kay Pangulong Marcos. Ayun nga. Kasi naman si Pangulong Kawawa Marcos, naman siya. sir, payo ko lang po. Kaya po tayo mayroong tagapagsalita. Kahit sinong prominente PIO, di ba, sir? tagapagsalita yan. Mga mayor nga. Ako noon, tagapagsalita ako ni Opo. Mayor Lim. Opo. Naging tagapagsalita ako ni Governor Arman Sanchez. Ngayon, tagapagsalita ako ng PDP. PDP, yes. May isa pong napakahalagang role ang tagapagsalita na unspoken. Ang tawag po dyan ay plausible deniability. Kaya po may tagapagsalita, lalo-lalo na ang Pangulo, ang pinakamataas na opisyal Yes. sa Pilipinas. Ito po talaga yan, Mr. Presidente. Kaya may tagapagsalita. Kapag mali ang sinabi, ang mapuputukan yung spokesman. Yes. Pwedeng ituro ng Presidente, uy, mali yung sinabi niya. Hindi yan ang nais kong sabihin. Tama. Ano kami? Scapegoat. Fall guy. Yeah. Oo, yan ang papel. O, di, walang biro. Sa aminin man natin o hindi, ang isa sa mga papel ng spokesperson ay fall guy. Ayun. Kapag maganda ba, pupurihin yung principal, meaning yung pinagsasalitaan. Yung
kung kanino ka nagsasalita. Opo. Who you are speaking In for. behalf. Ang hirap tagalogin. Kung kanino eh. in On behalf. Oo, Yes. tama. Kapag palpak, pwedeng sabihin ng principal mo, di, nagkamali Mali. yung spokesman ko. Yo, Hindi oo. yan. Ang ibig kong sabihin ay ito. Yo. Yan po. Kaya kung kayo mismo ang nag-a-announce, mahirap po yan. Kayo mapuputukan yan. Di ba? Opo, sayang. Payo lang po, payong kapatid, Opo. sapagkat kayo pa rin naman ang aming Pangulo. Yan. Bagamat binabatikos po namin kayo, Pangulo pa rin namin kayo. Kaya nga kami rito sa programang ito, kung natatandaan po ng marami, nag-warning tayo, di ba? Sabi ko, Opo. wag nating ipakakalat ang mga maling impormasyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo, yes. Oo, kasi Pangulo pa rin natin Tama siya. po. Whether we like it or not, binoto ko nga yung kumag na yan eh. Oo. Grabe naman. Hindi, Hindi, lahat naman tayo halos Malay mo. binoto yan. Marami kang Kasama, boto, vice. Oo. Pares sila, pares. Oo, Bawal mas paghiwalayin. Mas marami lang nga kay Vice. Ayun. Kasi sa totoo lang, yung sinasabi ni Gadon, mali na nanalo lang si, na kung hindi mananalo si Marcos kundi dahil kay Sara. Makita niyo naman, mas maraming boto. Pagbigyan nyo na, sir. Oo. Okay lang yun. Kung ikukumpara, ay mas maliit ang buto ni Presidente. Oo. Hindi ka naman Bisaya, Batanggenyo ka Boto eh. nga! Buto din! Alay, buto! Hala, ay siya. di ba? Parang Oh. kurta. Ay, Oh, ayusin di ba nga? eh? Madadali King Koy, tayo. King Koy. Oh, King Koy Ay, talaga. King Koy ay buto. Ay siya, ay wag yan, ganyan. Anyway, Sige ito po. ang aking take dyan. Di ba sabi ng palasyo, masaya daw si Pangulong Marcos at nahuli si Saldico. Para sa akin, kung ako si Pangulong Marcos, Opo. alam mo kung ako si Pangulong Marcos, Opo. bilyonaryo ko. Ay, Hindi, di ba ang salin niya bilyon na nga. Oo. Wala akong sinasabi Talagang tungkol mayaman sa na yun. mali-maleta Opo. na daan-daang bilyon. Pero yung salin pa lamang niya, Meron bilyon na. na. Di ba? Kaya sabi ko, kung ako si Pangulong Marcos, bilyonaryo ako. Ayun Hindi lang. ako, kaya kamote ako. Anyway, kung ako sa kanya, hindi ako magiging masyadong masaya. Kasi unang-una, di ba, ang laging ini-issue kay Saldico ay, Opo. oo nga, sinasabi mo, nagdala ka ng bilyon-bilyon kay Martin, bilyon-bilyon kay Marcos, mali-maleta. Di ba? Opo. Pagkatapos sasabihin mo sila ang talagang may Culprit. pakana niyan, sila ang nakinabang, walang natira sa'yo, pero di ba, ang laging sinasabi ni Ping. Eto, nagtataka nga ako kay Ping Lacson Sabi niya noon, paano nating tatawagin si Saldico para mag-testify sa Blue Ribbon, nasa ibang bansa siya. Ayun. Oo. Hindi ba niya natatandaan na yung hearing tungkol kay Pastor, hindi kay Pastor, kay Pastor Kibuloy din. Kay Pastor Kibuloy at saka doon sa kina Alice Guo, may mga nag-testify sa Senado na via Zoom nasa ibang bansa. Nasa Thailand yung isa na Chinese. Pinapayagan Ang problema, pagka sila ayaw nilang payagan pagka nakakasama sa kanilang narrative. Katulad noon, gusto mag-testify ni Teves, nasa Timor-Leste siya. Ayaw naman nilang pa-testify, pero yung ibang testigo laban kay Alice Guo ay pinag-testify ni Risa Ontiveros. Ganyang ka-double standard si Risa Ontiveros. Pero ang problema, tuwing nagtitiktok ka, ang unang-unang dalawang feed mo, muka ni Risa Ontiveros. Pero Risa, give it up kasi tignan mo yung mga comment, 90% negative. Yung 10% doon, mga trolls mo pa. Aray Ay, ang ko. galing talaga ni Risa. Uy, ganda ni Risa. Kayo naman, Grabe. Pinagloloko nyo pa kami. Alam naman natin kung saan nanggagaling yung mga puning yan. Ang Yun hirap na hirap ng lang. manalo yan. Anyway, balik tayo. Apo. Pangalawa, di ba, yan, pag binalik dito si Saldico, wala nang reason. Nasasabihin, hindi, nasa ibang bansa, hindi naman sworn statement, hindi naman sinumpaan yung salaysay ni Saldico. Pag bumalik yan dito, pwede mo naman pasumpain. Opo. Di ba, sa Blue Ribbon. So, tingnan natin kung patatawag ni Ping Lacson. Ngayon, kasamang Ping, iyan pa, yung pagkahuli kay Saldico, ang isa pang dahilan kung bakit hindi dapat lagdaan pa yang iyong preliminary report. Sapagkat
unang-una sa akin, wala namang kwenta yung preliminary report eh. Kasi, kaya ayaw lagdaan nga nung iba, sinasabi ko naman, di ba, hindi naman pwedeng pilitin yung mga tao kung hindi sila nag-a-agree doon sa report mo na para sa iba ay nag-cover up ka. May mga taong ayaw kang tawagin, di ba? Yung 18 Marines. Si Gutesa ayaw mong pahanap, di ba? O, nag-judge ka na agad ng credibility. Opo. Ngayon, yung preliminary report mo, wala nang saysayan. Bakit? Kasi baka mag-iba ang conclusion ng Blue Ribbon kapag nandito na si Saldico. Sapagkat siya yung nakakaalam na lahat, di ba? Nakahon na ang administrasyon. Nung nawala si Saldico, sinabi nila, si Saldico, mastermind yan. Si Saldico ang nakakaalam ng lahat. Di ba? Sabi nila. Opo. Dahil wala rito. Nagsalita si Saldico. Nung nagsalita si Saldico, wala na daw kredibilidad. Oo. Unang-una, nung hindi nagsasalita, sinasabi niya, mastermind si Saldico, siya nakakaalam ng lahat yan, diskarte niya yan. Nung lumabas, sinabi, nagbigay ako ng pera kay Marcos, nagbigay ako ng pera kay Martin. Biglang hindi credible. Oh. Bago sasabihin, biglang chuchuwari-wari-wap si Ping, sasabihin niya, hindi naman under oath yan walang saysayan. Ngayon, kung bumalik, pa-under oath natin. Alam nga namang hindi mo tawagin yan, yan ang tinatawag na mastermind ninyo. Kag tinawag mo si Saldico, hindi mo naman pwedeng hindi tawagin yung 18 Marines. Kasi, bakit? Ano bang sabi ng 18 Marines? Tauhan sila ni Saldico. Ipagharap mo. Kasi sinasabi niyong walang kredibilidad yung Marines. Di tanong nyo, former Congressman Saldico, mga tao mo ba ito? Ayun. Oo. Face to face na. Sabi nila, inutusan mo daw silang mag-deliver ng maleta sa Malacanang kay ganitong congressman, kay ganiring congressman. Tama ba o mali? Ayun. Pagharap mo, hindi pwedeng tawagin mo si Saldico, hindi mo tinatawag yung 18 Marines, halatang halata na siya. Kaya ipit na sila ngayon. Siguro, maswerte pa sila na baka, hindi ko naman alam ang tunay na pangyayari, baka si Saldico ay mag-apply ng asylum. Sasabihin siya ay tinutulog sa inaapi, sinisikil, ginigipit sa Pilipinas dahil may mga akusasyon siya laban sa sitting president na makapangyarihan. So maaring siya ay takutin, biglang mapatay. Di ba may sinasabi siya na kapag bumalik ako sa Pilipinas, maaring patayin ako. Kaya ayaw niyang bumalik. Mga valid grounds yon for asylum. Although, makikita natin. Opo. Kasi may mga nagbigay agad ng opinion na wala namang mga alam na hindi pwedeng asylum yan dahil mayroong kaso na kriminal dito sa Pilipinas. Ayun. Hindi po porket may asylum, may kasong kriminal, ay hindi na pwede mag-apply ng asylum. Pati si Snowden, Opo. may kaso sa Amerika, nag-apply ng asylum sa Russia. Di ba? Hindi po kasi tinitignan din noong state, nung estado, kung saan ka nag-apply ng asylum, kung yung kaso mo ay lehitimong kaso ba yan o panggigipit lamang yan. Ayun. Yun ang titignan niya. Or kung yung kaso niyan, katulad niyan, noong nagsalita si Saldico, saka nagkaroon ng kaso. Kasi disingenuous tong ating pamahalaan Hindi pulido mga tirada parang yung kay Madriaga. Lousy amateur hour di ba? Sabi ni Madriaga, classmate daw niya si Sara Duterte sa law school. Tignan mo yung mga edad nila. So, kung classmate niya si Sara Duterte, 12 years old si Sara Duterte ay nasa law school. Grabe. Ang galing naman si Sara Duterte. Child genius, Pumasa. Pero mo, 12 years old, nasa law school. Nasa law school na. Pinaglalololokot kasi Grabe. tayo nito. Ewan ko ba. Anyway, so yun ang mangyayari dyan. At, di ba, sabi noong House Committee on Justice, kaya hindi nila sinabing sufficient in substance yung impeachment complaint para kay Marcos ay haka-haka lang daw, hearsay. Kasi hindi naman daw sworn statement yung kay Saldico. Ayan, pag bumalik yan dito, makakapag-sworn statement na po yan. Paano yan? May problema si Yes. Pangulong Marcos pag bumalik yan. So
kung sino mang nagsabi na siya ay happy, baka hindi napaliwanag sa kanya Opo. kung anong nangyayari. Malungkot Okay? yan. Oo. Oo. Anyway, tingnan na natin kung anong mangyayari. Kumbaga sa kwan ay abangan ang susunod. Nakabanata! Oo. Oo, lalo na sa, eto, natatawa rin ako kay Ping Lacson, di ba? Bumanat pa ulit. Naiinis siya kasi na ayaw pirmahan yung kanyang report. Oh. Ano siya kapos siya ng 3 lagda para yung report ay ma-report Makompleto. out sa plenaryo. Oo. Binanatan pa niya, sabi niya, politika daw at personal na relasyon kung bakit ayaw pumirma ng iba. Ala. Ang problema, Mr. Lacson, hindi ba politika rin ang reason kung bakit? Totoo naman siya. Politika ang reason Actually, tama siya Kasi dahil sa politiking ni Mr. Lacson, dahil sa kanyang pagko-cover up, Opo. dahil sa halatang halata na may pinagtatakpan siya, ayaw pumirma doon sa Ala. report. Hindi dahil sa kung ano pa man politika. Sapagkat Mr. Yan. Lacson, Kengkoy, yung report mo. Hindi ka panipaniwala. Bakit ako senador? Bakit ako pipirma sa hindi ka panipaniwalang report? Sasang-ayunan ko ba yon? Tsaka masisirang credibility nila. Pinipressure mo, di ba, Kengkoy? Nakakatawa itong si... Eto talaga, grabing tawa ko roon Talaga. Pati yung expression ng mukha ni Senator Marcoleta, di ba sabi niya, tatawagin ko yung 18 Marines, pero pumirma ka ron sa report ko. Di ba sabi ni Marcoleta, are you serious? Ibig sabihin, nagbibiro ka ba? Iba-blackmail mo ako para pirmahan ko yan. Pipirmahan yung report mo ng kapwa mo senador kung pinaniniwalaan nila na makatotohanan at Yung maayos report yung mo. iyong report. Yun Pag lang. hindi nila pinaniniwala ang maayos yan, kung yan ay kengkoy, Opo. at yan ay resulta ng pagtatakip o pamumulitika o kung ano pa man, hindi nila pipirmahan yan. Yan ang nangyari kay Gordon Kay Senator Gordon, yung report niya sa Farmally. Siya lang yata pumirma. Ay, ganon? Ewan ko kung sino. Alam ko kung konti lang yun. Galit na galit siya. Aha. Nagwawala siya ron. Nag-speech pa siya. Talaga? Bakit ayaw niyong pumirma? Sabi ni then Senate President Soto nung nakaraang Congress. Opo. That was when Soto was still level-headed. Ewan ko kung ano nangyari sa style ni Soto. Bakit naging kengkoy din. Sabi niya, hindi mo pwedeng pilitin yung mga yan na pumirma. Kung gusto mo, Senator Gordon, ilagay na lang natin yan sa archives ng Senado para on record pa rin. Ayun. Pero hindi mo pwedeng pilitin na pumirma yung mga Ayun. tao. Alam mo nung nandoon ako, kaya nandoon naman ako nung nagwawala si Gordon doon, nagagalit That time. siya na ayaw pumirma ng mga kapwa niya senador. Hinihintay ko yung release order ni Mohit Dargani at ni Lincoln Ong from the office of the Senate President. Kaya nandoon ako. Oo. Hindi pa makaalis si then Senate President, yung Senate President Opo. din naman natin ngayon, si Soto, doon sa pagpipreside kasi nga, nagwawala pa si Gordon. So, hinihintay ko. So, naririnig ko. Nandun si Bato. Nakita niya ako doon sa gallery. Sabi niya, Opo. paano namin pipirmahan yan? Kung ano-anong pinaglalagay ni Gordon. Sabi ba niya, si Gordon naman, hindi naman committee. Sabi niya, pag nag-call ng meeting si Gordon, 95% ng daldal galing sa kanya. Hindi Ala. na niya pinagsasalita yung ibang members. Ala. Oo, that is a man who loves the sound of his own voice. Oo. Bakit kami bibirma? Hindi naman namin committee yan. Committee lang ni Gordon yan. Ayun 95%, sabi niya, 95% ng daldal doon galing sa kanya. Hindi naman kami pinagsasalita. Ba't kami Ayun. bibirma? Yun, nabuwisit na sila. Ay, sus. Ganun po yan, hindi mo pwedeng pilitin yan. At yan ay hindi dahil sa politika, dahil yan sa politics mo, Mr. Lacson. Kaya ayaw pumirma. O, di ba? He should know. Yan ang unawain niyo sinasabi po. ko. Oo nga sa kabila niyang gulong yan na nag-aaway-away sila, ayan na naman, nagkaloko-loko na rito sa Strait of Hormuz. Opo. Kasi, di ba, nag-negotiate. Sabi ng Iran, okay, ililift namin yung blockade, yung lockdown. Ano nangyari? Yung Amerika naman ang block. Amerika naman ang nag-block. Nagpalitan Ngayon, nainis sila.
Sige, bablock na rin namin. O, bablock nyo dyan. Mag-block na lang tayo. Pero may final, Mga ina nating lahat. pero may final news ngayon, di ba? Oo. Na okay na silang dalawa. Hindi, wala. Wala? Yun ang news dati last week. Oh. Noong 19, nagsalita ang Iran. Walang iba-iba pagtutunguhan pala. tong negotiations. Oo. Binlock din ng Amerika eh. O, iba-block din namin. Yun ang mabigat. So, lahat wala nang makadaan. Ay, paktay Kasi nga tayo sabi dyan. nila, sabi mo, Okay ayaw na. mong harangan, ay ba't ikaw nang harang? O, di harangan na lang tayo. Pwede, ang lugar ikaw lang manghaharang. Manghaharang din kami. O, di both ends na harang, di kamoting kahoy na. Parang an attorney, Oh, parang wala na. ano yan, commercial reason. Alin? Presyo, parang may bayad, di ba? Hindi, yun nga, nung una, nagpapabayad ang Iran. Opo. Pero, yung mga nagbayad sa Iran na pwede nang dumaan, at yung mga kakampi ng Iran, katulad ng China, sabi ng Amerika, di namin padadaanin. If-filter nila. Ay, mali Oo. na. O, di ba nagalit ang China, nag-issue ng warning, huwag Correct. nyo kaming ibubuli. Opo. Ha? Magkakagulo tayo. Yun ang delikado dyan eh. Opo. Kasi, pahihirapan mo naman ng China. Oo. Kasi, pinapadaan naman ng Iran ang mga Chinese vessels or Correct. vessels bound for China. O, pipigilin naman ng mga Amerikano. Sabi niya, hindi wala na lang lulusot. Pare-pareho na lang tayo mag-andalo-loko Ay, rito. grabe. Oo. Mm-mm. Yun Yun ang pala yung, problema. problema. Although, nag-negotiate pa rin sila. Ayun. Anong epekto mga kasama? Eto epekto, niyang gulong yan. Ha? Dahil sa problemang yan, alam mo ba nangyari? Ha? Ano po? Nadagdagan kasi may threshold ang poverty, yung kung sinong mahirap, sinong mayaman. Opo. Meron niyang pamantayan. Di ba? Okay. Eto, ang pamantayan po ay yun ngang yung income, di ba? Yan, ito ang problema. Dahil diyan ay may madadagdagan naman sa mga Pilipino na maituturing na poor o Okay. mahihirap. Madadagdagan ng 1.34 million Ayun. na mga Pilipino. Oo. Kasi nga, tumaas ng malaking porsyento ang presyo ng mga produktong petrolyo. Alam naman natin lahat yan. At Opo. alam din naman natin lahat, di naman kailangang matalino ka na pagka tumaas yung oil products, taasan lahat. Yeah, Di ba? domino Oo. effect yan, di ba? Ayan eto pala ha. Yan ang national poverty rate, yung dami ng bilang ng mga mahihirap at ituturing na mahirap sa Pilipinas, nasa 13.2 noong last year, Opo. ay magiging 14.4%. Tumaas. Ibig sabihin halos 1 milyon at kalahati. Almost 1.5 million Opo. na Pilipino ang magiging Mahirap. consider na mahirap. Dadami ang mahirap sa Pilipinas. Oo. Sa harap niyan, may naririnig ba tayo doon sa Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Sila wala. Sayang lang ang sweldo niyan, Mr. President. Bakit ba sinesweldohan pa yan? Ang naririnig natin dyan, puro komento sa politika. Hindi naman para magkomento sa politika siya binabayaran Binabayaran siya para mag-rekomenda ng mga hakbang para mawalan ng kahirapan dito sa Pilipinas. Ang problema, dumadaming mahirap. Kasama na siya sa mahirap. Mahirap kausapin, mahirap intindihin. At sa notang yan, mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yo, Topacio! Pagkatapos ng mga commercial, team commercial, Victoria's Patalasas, paalala, hanap po ay just in news flash, breaking news, news break at kung ano-ano pang katsurbahan, ating oras manjuli. Alas 11:25 ng umaga! 1, 2, 3! Yeba! That time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Yes, yo, Topacio! Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama! Yes,
Nagbabalik ang Yes Topacio sa oras na Alas 11:34 ng umaga. Attorney Ferdinand. At Miss Juvie de At Guzman. bago tayo pumunta sa Jim Paredes portion, batiin muna natin ang ating mga kasamahan dito sa Aliw Broadcasting Corporation, si Jordan Gutierrez! Wow! Happy birthday ang ating news writer. Isa lang po yung tinang writer. At saka happy birthday Romel Reyes, ang Wow! bossing Vic Soto ng Batch 91. Bakit kamukha ba? Kamukha ba o Talaga? malaki ang ano? Ang kinabukasan. Kasi si Vic daw malaki. Opo. Ng Tapos, Jose Abad Santos High high School. school. Avid listener at viewer Ni Attorney Ferdy Topacio. Thank Oh, you, Sir diba? Romel. Okay. Yan. Okay, so eto na po tayo sa ating paboritong bahagi na Pakita mo, tweet mo, oy. Oy, yan. pumasok nung intro eh. No? Buti na lang. Oy. Malakas ang breath control ko. Diba? At mahilig akong sumisid. Magaling ka, attorney. Yan, thank you so much. Pagbati pinapaabot natin. Hi kay Tet. Hi, Tet. Ayan, si Fred Zafra. Mabuhay po kayo. Myla Villa Gonzalo Chutaichi, Japan. Freddy Oredina, Jolinda Delara and Company. Oy, thank you kapatid. Salamat, sister. Ayan, June Carlos, thank you. Alfredo Oredina, MPD Eagles. Lahat ng mga kapatid natin sa MPD Manila Police District. Yan. Tsaka sa KAPPT official. At tsaka KAPPT. kapisanan ng mga artista, pelikulang Pilipino at telebisyon. Yan. Ayun. Isang pagbate. Sa Ayan. KAPPT. Grabe talaga. At syempre, Eto si yung US Immigration Attorney, of course si Attorney Erwin Bautista. Hi, thank you so much. Bautista. Ayan. Meron din siyang online Filipino-America. Ayan. Salamat po. Salamat, Sir Erwin. Okay, Cookie Durana, Kapitan Rolly Durana. Ayan. Attorney Herbacio Jeta, of course. Josephine Salvador, welcome home. oo. At saka si Veronica Estrada Lim, welcome back from Welcome home din, welcome home din. Opo, welcome Oo. home din. Alam mo, Attorney, galing siya ng Taiwan. Si Josephine naman galing ng Japan at Pag Vietnam. nakabalik si Saldi ko, babatiin din natin ang welcome home. Welcome home. Ay, sana ngayon pa lang nagre-request na tayo kay Congressman Saldico, dating congressman. Ng ano? Punta kayo dito sa Yes Show at dito namin lilitisin ang inyong... kukulong yun pagdating eh. Ay, ganun. Paano pupunta? May Hindi natin warrant, oo. hindi natin Apply ma-invite. muna ng bail. Ayun. Pag nakabail ka, sige, pasyal ka po dito. Attorney Lolita Abela, 102 years old. Yan. Wow. Thank you so much, Tita Lolit and company. Sa inyo pong lahat, guys. Salamat po. Yan, unahin muna natin si Sige, Kat sir. Tirso. Ito, meron Opo. siya ngayon, ang aga niyang pinadala. Oh. Alas 9 pa laang. Ay siya, sige. Sabi niya, when our time on earth is over, money and material things won't matter. Tama po yan. Ha? Right. What we live on is the love, time, and kindness we Opo. give others. Tama naman, di ba? Yes. O, aanhin mo yan, di ba? Sabi nga Aanhin mo yan. ni Carnegie, there's no luggage compartment in a funeral hearse. Yung karo daw ng patay, walang luggage compartment. Opo. Wala kang madadala sa hukay. Tama. Kabaong lang. Minsan nga, Oo. sapatos nga, wala na rin. Anyway, ito po ang ating mga YouTubers. Go. Si Gerald Calzado, always watching from fake Hi. news, bangag, butod, tambaloslos, crocs country. Ay, siya. Yeah. Yan, Pasita Shimosato, always watching from Japan. Ay, opo. May Perez, fake news yang si Marcos. Di pa naman, talaga namang naaresto. Ay, siya. Ay, Kaya ano ba yan, talaga? mukhang nakokonfirma na. Pero ang tagal bago na-confirm. Ano? Eddie Mendoza, Ay. Aram, lahat kasi ginagawa dyan sa Pinas para takpan ng mga magnanaka watching from Sydney, Australia. Thank So, you. sabi ni Joylyn Suarez, Happy Monday from San Pedro, Laguna. Hello. Yan. Si Nanay Jovi Takang. Maaba for watching from Tuguegarao City. Sana idiin ni Saldico
para managot sa korupsyon. Nagsalita na po siya. Palagay ko hindi na niya mababago yun. Pag binago niya yun, halatang halata. Halata na. May pressure, may Opo. pananakot, o merong kapalit. Palagay ko, hindi sisirain ni Saldico yung pangalan Credibility niya. niya. Magiging irerekant niya yan. Opo. Teodoro Cafranca, si Coratong Lacson, bata-bata yan. Naku, ano ba yan? Na-acquit na naman yung tao. Sabado, 8301, yan ang binoto kong senador. I am so proud of you. Kala ko si Lacson Senator Marcoleta pala. Ayan na. Rolando Hevero. Hi, Good hello morning po. from Malta. Bangag fake news, John Vic. Next script, please. Oh. Romantic Moon, yan. Hi. Punch, hi daw. Oo. Maruf Versosa, good Yoy, morning. Din po, good Joseph Arnel morning. Aguilar. Yan, good day. Watching Good from Dublin, morning. Ireland. Hi. Oo, Bahay of Love. Yan. Major Saigo. Yes. Nandito, Virgie. Hi. Ayan, oo, si Helbert Glenn Gracia. Hi. Yan, nandito rin po siya. Hello po, si, ano ba to? Tinutulig sa niya si Yorme Isko. Di ba sabi ni Yorme Isko? Oh. Naniniwala daw siya na walang kasalanan sa flood control. Kanya-kanyang opinion po yan Oo. Okay Tayo, lang. naniniwalang meron, hayaan nyo siya. Oo. Iyan, oo. And then, syempre, nandito si Juanito Emya, itong, yan, oo. Si Connie Kusumi, nandito rin po. Ha? Attorney, nagsasalita ano mo, cellphone Ayun mo. nga, ito, pinigil ko na nga Oo. Eto, meron din tayo sa yung previous na mga, yung team replay natin. Opo, Nagko-comment yan, rito. sila. Nakakatuwa ka talaga, Attorney Topacio, sabi ni Ami Lita. Yes, sabi ni thank Jan, you. Jan Soriano, heart. Hi. Sabi ni Joey Valdez, like attorney's light humor and sound reporting. Yes. Dark Angel, ako may fishing boat at ilang araw na hindi nakapagpalaot dahil You're sa mahal right. ng gasolina. Oh, Nandito hi. rin si Maricel Manong Song. Kain daw Hi. tayo ng halo-halo. Naku, tataas ang sugar level ko niyan. Oh. Oo. Inigo 12345, hindi pa po kami nakakatanggap ng fuel subsidy. Wala daw budget sa Mindanao. Paano nga grabe. ninakaw? Ala. Sabi ni Sunny Roldan, kung kailan tumanda na sa Senado at dyan na kumukulubot ang pagmumuka, ay para yata nagiging, lahat ay gusto kung anong gusto niyang masusunod. Naku, oo nga, sabi ni Sunny Roldan. Yan. Oo, mabigat, Oo. Anyway, sabi rin ni Rashid Jordan, sa Singapore daw siya nanonood. Jan Hi. Faustino. Good Hello. morning daw, Florito Hi. Avelino. Hello po. Oo, nabura ang lipstick ni Ping dahil ayaw sumang-ayon sa... Naka-lipstick ba? Hindi, may mga tao talaga nagme-makeup. Ako, naka-powder ako ngayon. Powder ka lang. Wala naman pong masama kung nagli-lipstick. Wag lang nagsusuot ng babae. Oh, wag lang. wala Bawal yun. namang masama kung yun talaga ang gender identification nila. Diba? Nagsusuot Kailangan lang na- kapag bagong tuli. Pwede yun. Gundina Bongokan, Attorney C. Trillanes, Hi. epal na naman sa Congress. Ayan yun siya. Opo. Hanap buhay niya, siya yung ang pambansang epal. Jenny Miranda, bakit po sabi ni Maharlika hindi po totoong nahuli si Saldico? Malalaman po natin yan. Anyway, hindi mo naman pwedeng itago ang tunay na pangyayari dyan. Ayun. Oo. Eto pa, Roland Carion, watching from Camiguin, ay sabi nga, the island of paradise talaga tong Camiguin. Mylindo, good morning! Din po, Hi. Rene Mercurio. Hello po. Oo, Hi. kapal daw ng mukha ng mga protektor ng mga magnanakaw. Wala Aray, sisi. Dapat na lang daw kay Gadon gawing driver ni BBM para may pakinabang. Marunong ba magmaneho si... Naku, baka lalong madisgrasya. Linda Vitaliano, watching from Hong Kong. Yan. Tony Zamora, Panabo City, Davao del Norte. Hello. Beth Suson, mga padala ng mali-mali. Ano ba yan? Tatay Strauss. Oo. Maayong buntag. Ngayon ko lang nalaman ng trabaho rin pala ng, totoo po yan. Lahat ng spokesman may ganyan pong trabaho. Unspoken rule po yan. Sara Baldovino, Luz Viminda Garces, Emily Vicente, Patrick Jason Abad. Oo, Mark Madrona, Hi. narito rin po Apollo Mcel 031 Angelo Alonso. Ayan. Yan, Rolando Giray Hi. from Abu Dhabi, Ivy Rensen. Hello Yan, po. Romeo Gonzalez from Taysan, Batangas, Malu Ancheta,
Roland Dulgasan, Ron ang Rev. Hi. Baka daw may ipakocompute ako, hanapin ko lang siya. Mukhang mathematician ito. Choco Cake. Nerissa Calalo, Batangas, Hi. Nick B. Ang dami ha. Hindi po natin mababasang lahat. Paspesya na po kayo. Kaponching Videos, Kim Gaysis, nandito Ed Manghente. Yan. Maraming salamat po sa mga nakinig. Siyempre si Michael Guy, Rolly Mende Tomas, Opo. Cathy Palamos, ang Hi. ating mga abogado, si Attorneys Roy Rundain, Roma Valdez at Raulito Hi. Paras, si Ramil Oliveros, yan, Yes. si Lester Olalia II, si Jad Racal, ating PDP President for Bulacan. Yeah. Yan, nandito yan, si Willie Keng, William Gatchalian, Andrew Tan, Louie and Nats Gamboa, Richard Chuateco, Rainer Chu, yan, Attorney Jose Miguel Arroyo, si Yan. Kong Dato Arroyo, hi! Attorney Hi. Jose Si Daniel Long, nakikinig din yan palagi. Oo, anak ko, wag na. Wag Oo, na. Hindi naman nakikinig yun eh. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, Yo Topacio. Ating oras, Alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Yeah, ba? Woohoo! That time check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone. Yes, yo, Topacio! Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yan mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yo, Topacio sa oras na Alas 11:49 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio pong muli. At Miss Juvie de Guzman. At syempre, ito na, lumalabas na unti-unti ang mga kasinungalingan ni Madriaga. May dalawang tao na very credible, mga abogado, na pinabulaanan ang pinagsasasabi nitong si Madriaga. Opo. Okay, tingnan po natin at ating himayin. Unang-una, sabi ni Madriaga, eto daw si Vice President Sara Duterte noong estudyante ay gumamit ng impluensya para pumasa sa law school. Okay, unang-una, anong kinalaman niyang issue na yan sa impeachment? Yun. Yan ba ay sumasailalim sa any of the grounds of impeachment? Hindi. Bakit nilalabas? Para pang-asar. Okay. Yan po ay sinagot ni Vice President. Kung ako sa kanya, sasagutin ko rin eh. Correct. Kasi pag yung iyong reputasyon ang sinisira ng wala namang basihan, ay talagang sasagot ka. Katulad yung sinasabi ni Gadon na lahat daw ng aking kliyente ay nakakulong. Siyempre, pag una makukulong, si President Arroyo, di ba nakulong? Pero naabsuelto. 2 beses naabsuelto sa RTC, doon sa electoral sabotage, at sa plunder sa Korte Suprema. Si FG bailable pero naka-bail na absuelto rin. Opo. Oo, si ERAP, 'di ba, na pardon. Ganun po talaga, unang-una makukulong siyempre kung may warrant, pero pag napawalang sala ay yun ay papalayain din. Na ipagtanggol Baka mo. sinasabi si Alice Guo daw nakakulong. Hindi ko naman kliyente si Alice Guo eh. Yun ang hindi nila alam. Hindi, dapat alam niya bago siya magsalita. Yun. Dating abogado siya eh. Kaya Ayun. nadidisbar eh. Bara-bara. Si Duterte daw nakakulong. Kahit kailan po hindi ako naging abogado ni Pangulong Duterte. Kung ako'y abogado ni President Duterte, kahit nakakulong yon, sasabihin ko ba dahil isang karangalan, pero hindi eh. Apo. Iba yung mga abogado niya. Correct. Kung sino-sinong sinasabi eh. Bago sabi, wala daw akong napanalo. Sa Siya ba Supreme yun? Court lang 6 eh. Siya pala yung nagsasalita nun. 6 na kaso sa Supreme Court pa lang. Anyway, Aha. okay, sinabi, gumamit daw ng impluensya. Ginamit pa daw itong dating profesor na si Reynaldo Kilala. Kilala mo ba to? Hindi po. Ako hindi rin eh, pero yun ang pangalan niya. Si Kilala. Reynaldo Kilala. Okay, ganito ha. Mhm. Pumalag. Ito kilala ko ito. Itong si Dean Pastrana. Opo. Hindi pa to Dean, kilala ko na ito. Sinabi nitong Dean ngayon, na si Ted Pastrana, na BS.
Bullcrap yang sinasabi ni Madriaga. Alam nyo, ang dami kong kilalang din dyan sa San Sebastian. Ang misis ko graduate ng San Sebastian. Ako galing ako sa San Sebastian. Sa pre-law hindi sa law. Opo. Prilo. Ang mga naging din dyan, si Rufus Rodriguez. Dapat pumiyok si Rufus dyan eh. Si Congressman Rufus Rodriguez, dating din ng law school. Nagturo dyan ang tatay ko sa San Sebastian. Okay. Si Attorney Abraham Espejo na kaibigan ko, Opo. naging din dyan sa San Sebastian. Maayos po yan. At alam nyo, nung nasa Ateneo ko and later on, lumipat sa UE, Opo. dahil nakaaway ko si then Congressman Nani Perez. Nag-away kami, hinamon Opo. ko ng suntukan yan eh. Oo, kaya natanggal tayo Opo. roon. Oo. And later on, kamag-anak pala ng misis ko, so goods na kami. Ayun. Anyway, Bati na kayo. wala po sa law school, walang sinisino dyan. Para sabihin ko sa inyo noong nasa Ateneo po ako, sinong mga kasabayan ko dyan ng first year law? Anak ni Ernesto Maceda. Naging kaibigan ko, hanggang ngayon kaibigan ko, si Opo. Ernest, Opo. yung junior niya. Walang Kapitbahay special namin treatment. dati. Anak ni Enrile. Ayun. Nandyan. Walang special treatment. Sa Ang dami. Manila. Anak ni Justice Buena ng Supreme Court, si Benji Buena. Nandyan. Si Etienne Guerrero, anak ng Justice ng Supreme Court. Wala kinagagalitan. Pagbagsak, hindi ko sasabihin kung sinong bumagsak sa kanila. Nakakahiya naman, chismis. Pero walang special treatment po talaga dyan. Opo. Si Milen Garcia, asawa ni Congressman Rodito Albano, Opo. na ngayon ay ambassador si Milen sa Japan. Ang tatay niya noon, miyembro ng Batasang Pambansa. Ang father-in-law niya, miyembro rin ng batasan. Tatay niya, miyembro rin ng batasan. Walang special treatment. Kalokohan yan. Di ba sabi nga ni Pastrana, Opo. kahit si Duterte, ang tatay mo, hindi pa naman Pangulo si Duterte Nung time na yun. Nung time na yun baliwala. Oo Sa'yo, nga. wala. Oo nga, Mga no? kaeskwela ko ron, anak ng piskal, anak ng judge, anak ng justice, Saan kumukuha na istorya yan? Meron nga mga anak ng teteng. Anak Katulad ng ko, teteng. anak ng teteng. Ikaw talaga, Oh. Tony, Ayan pinabulaan na. Number 2, may isang Opo. abogadong pumiyok, si Attorney Edward Chico. Yung Oh. sinabi, nagbigay daw ng duffel bag ng pera dun sa Nomo. Oh. Yung parang resto bar daw. Opo. Sa opisina daw ng Nomo. Oh. Pinakita niya, walang opisina. Yung kanyang bar, nag-react siya, hindi dahil siya ay pro-Duterte, ngunit binanggit yung bar na Oo. ang may-ari ay asawa niya. Pinakita niya yung video, sabi niya, saan sila rito? Magtatransaksyon ng duffel bag na milyon-milyon Oo ng nga. halaga. Sobrang laki. Ang liit pala nung bar, 20 square meters. 20 mali. square meters, parang malaki-laki lang ng konti rito sa studio Parang na ito. dining room lang. Parang Oo, ganun. bago. Yung second floor, ganun din. Oo. Walang opisina. Meron doon, stock room, pinakita niya, may pagkain, may map, may walis. Bodega. May mga alcohol. O, bodega, stock room. Stock room pala. May mga tablecloth. Opo. Walang opisina po sa liit ng lugar. Simpleng lugar lamang po yun. At sinabi pa daw ni Madriaga, noong mag-transact sila ng daan-daang milyon doon sa Nomo, ay merong event. Merong parang show. Bakit Sa ka magsha-show doon? magtatransact sa isang lugar? Alam mo, napakaraming tao. May show. Kaya nga, Siksikan. oo. Yan po natin makikita. Bukod dun sa mga binabanggit nila, yung painting. Magic na story. hindi naman pala galing sa kanya. Galing pala sa Gaisano. Ibang tao. Oo. Pambihira talaga, oo. Diyan nyo nakikita kung gaano kasinungaling tong si Madriaga. Pero, walang video, walang resibo, walang litrato, ng maleta, ng aircraft. Sinasabi credible. Kayo naman, Oo. oh. Ano lang ang totoo sa Nagluloko. sinabi niya, sir? Ha? Ano lang ang yung totoo pangalan doon? niya? Pangalan siya. Kawawa naman. Attorney, Yes. magko-condolence lang ako sa pinsan ko na kamamatay lang ng mister niya. Ay, oo. Sige, si sige, go ahead. Kuya Elo, no? Ay, opo. Taga Pangasinan po sila. Hindi ko alam, ngayon ko lang nakita na Ngayon ano pala, ba? namatay Ganun na ba? pala. At ang youngest daughter nila, tingnan mo, attorney, Ilan 3 taon years ba? old. Oo. Yan. 3 years 3 old. years old pa lang. Ilan Ah. taon na ba siya?
Yung pinsan ko, Oo. 45. Mhm. Kaya lang, syempre, hindi po, dati pong asawa niya talaga yon. Kaya lang, nagkahiwalay sila nung gitna. Tapos, nagkita uli. Nagkabalikan. Oh, parang So, reunited. and Yeah, it yun, tama, feels so good. Oo, kaya lang. At least, last moment niya, nagkasama pa rin sila. Sila pa nakikiramay rin. po tayo doon sa inyong Opo. kamag-anak. Ayan, Nakikiramay salamat din po, tayo sir. sa administrasyon ng Marcos dahil nawalan sila ng isang magaling na Sino po? cabinet member, si General Eduardo Año. Nag-resign. Oo, kala ko yan, nawalang Kasi hindi naman, buhay na buhay yung tao at Buhay bata pa. naman. Nag-resign. Okay. Siguro hindi na niya Kinaya. masigura. Ewan ko lang ha, hindi ko alam kung yun nga. Hindi niya Yun kinaya ang yung opinion. trabaho. Yun lang yun. Oo, parang, di ba sabi nila, rats abandoning a sinking ship. Anyway, sa notang yan mga kasama, ay, magbigay daan na po tayo sa programang Senyor Balita, Balita! kasama si... Senyore Pacheco! Ito si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. Miss Juvie de Guzman! Hanggang sa muli po, nag-iwan po kami ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan at titi mo sa inyong kaisipan. Ramil Madriaga, titi mo Sa inyong kaisipan na huwag makiki-api! 1, 2, 3! Yeba! Babay again! Bye! Nasaan yung extra? Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, no! Topacio!